Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa munting channel natin. Ako nga pala si Ibalitabay. Ito po mga babayan na pag-usapan po natin ito dahil bali-balita po ito na di umano ay si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan ay aadapin ng alyansa. Ha? Ayan ay bali-balita lang mga babayan, no? Pero, kung ako tatanungin, no, okay yun? Okay yun yung ganyan na palutangin. Total, umalis naman ng kusa itong si Amy Marcos. Tapos, itong si Camille Villar ay hindi naman sumasali. Di po ba? Hindi na pumupunta sa alyansa kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay binabanggit pa rin yung kanyang pangalan, itong si Camille Villar. Kahit sa kabila ng lahat ng yan ay kontra sila sa ginagawa ng administrasyon nito. Pero ang Pangulo po natin mga kababayan ay talagang binabanggit pa rin ang pangalan ni Camille Villar. Kaya nga marami ang nananawagan dito na tuluyan na po itong tanggalin itong si Camille Villar para 10 na lang sila. Yeah? At saka may bali-balita rin naman mga kababayan na ang 10 ng PDP ay i-adapt di umano nila itong si Amy at saka si Camille Villar. Kaya nga malakas ang loob ni Amy na kalabanin ng kanyang kapatid na presidente kasi nga mayroon siyang sinasandalan. Diba? Ganyan din po mga babayan ng style ni Camille. Ganyan din po ang style ni Camille Villar mga babayan na talagang ang style nila kontrahin ang presidente kasi nga meron silang pinagmamalaki. Ano ba yung mga pinagmamalaki mabay? Siyempre, yan na nga yan yung bali-balita na yung PDP ay 10 lang sila. 10 lang po sila mga babayan, yung mga PDP na yan. Tapos, ang dalawa, para mabuo yung 12, ay itong si Amy Marcos at saka si Camille Villar. Diba? Kaya buo na ang 12 nila. Pero kahit pa sabihin natin na buo na sila mga kababayan, ay wala pa rin tsansang manalo sila. Wala pa rin. Isang ano na lang yan, isang himala na lang kung makakapasok itong si Bongo, kahit number 1 sa Sorbian, at saka si Bato de la Rosa. Himala na lang po yan. Kasi po mga babayan, ang pag-asa lang naman nila dyan, yung OFW, diba, na buboto sa kanila. Pero hindi naman lahat ng OFW sangayon sa kanila. Yung iba dyan, nagpapanggap lang. Siyempre, no choice diba? No choice kundi makisama sa kanilang mga boss. Diba? Yan ang mangyayari dyan. Kaya wala pa rin silang pag-asa kahit sabihin pa natin na buo ang kanilang alyansa ay ang kanilang PDP, ang kanilang team dahil niya sa pagpasok ni di umano ni Camille Villar at saka ni Amy Marcos, buo na sila, 12 na sila. Pero kahit ganyan, wala pa rin silang pag-asa manalo. Wala pa rin po mga babayan. Kaya para sa akin, okay lang. Okay lang na alisin si Camille sa alyansa. Total, umalis naman si Amy. Kaya si Camille, dapat kusa na rin ka umalis sa Camille Villar. Apo, umalis ka na rin kasi parang wala ka naman Wala ka naman. Alam mo, sa totoo lang, panira ka lang sa alyansa Panira ka lang Kusa ka na rin na umalis dyan na Camille Villar sa alyansa. Kusa ka na lang po umalis dyan. Dahil sa totoo lang po, kumukontra ka sa administrasyon ito para kasi Amy. Tapos, ang gusto mo, ikampanya ka pa. Aba, mahiya ka naman.
Diba? Mahiya ka naman sa presidente natin na ginagawang lahat para lang manalo kayo. Tapos kontra ka naman ng kontra sa kanya. Diba? Kaya yung itong bulong-bulungan na tumababayan na tulad nyo ng sinasabi sa mga balita na di umano ay i-adapt nila si Kiko at saka si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino, i-adapt nila sa alyansa. Para sa akin, ito yung opinion ko lang, walang masama. Walang masama na i-adapt Hindi naman tayo sigurado kung, di ba, kung sino-sino ang mga mananalo dyan Di ba? Pero once na i-adapt yan, may chance na manalo talaga yan. Kasi malakas po ang presidente natin ngayon, mga babayan. Sa sobrang lakas, makikita nyo naman, mga babayan, yan sa mga rally, di ba? Kaliwat ka ng kada rally ng alyansa, talagang hindi mahulugan ng karayom, mga kababayan. Kaya kung i-adapt po nila ito si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, dito sa alyansa ng Bagong Pilipinas, para mabuo ang 12, kasi 11 na lang ngayon, umalis na si Amy Marcos, kaya 11 na lang. Pero may mga nananawagan na dapat si Camille Villar ay alisin na rin, or kusa ka na rin na umalis Camille Villar. Diba? Huwag ka nang manggamit pa ng alyansa. Kung hindi ka naman pupunta doon, tapos babanggit-banggitin ka ng presidente sa mga rally nila, tapos hindi ka pupunta doon, tapos kontra ka ng kontra, yung mga angkan mo kontra ng kontra dito sa presidente, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ikaw na ang kusang umalis sa Camille Villar dahil sa palagay ko mukhang hindi ka na iboboto. Hindi ka na talaga iboboto pa. Kahit sa ano pa ang pagsama mo dyan, hindi ka naman nanalo pa. Kaplastikan yung pinaggagawa ninyo Diba? Pakinggan natin itong mga babayan ito. Pakinggan po natin itong balita na to. Kasi po, bali-balita yan sa SACMED, mga babayan. Tapos, in fairness naman dito sa kay Tubi Tiangco, ay itinanggi naman. Itinanggi naman niya. Siyempre, katulad yun ng kasabihan natin, mga babayan, kahit anong pagtanggihan, dahil nga may kasabihan tayo na kung may usok, may apoy. Di ba? May kasabihan tayo ng ganyan Katulad ng sinasabi natin noon na sabi nila walang warrant si PRRD. Di ba? Ano bang sinabi natin dito? Basta may usok, may apoy. Kaya nagkatotoo, nahuli nga si Digong, may warrant ka. Di ba? Ito naman, bali-balita, pero tinatanggi po ni Tubi Tiangco, mga babayan. Pakinggan natin. Pakinggan natin ito, mga babayan. Pakinggan natin. Pinabulaanan ni Alyansa Campaign Manager Tubi Tiangco na nakipagpulong siya kina dating Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino para sa posibleng pagsali ng mga ito sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Tiangco, nananatiling buo ang kanilang senatorial slate at sumusuporta sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas ang kanyang pahayag matapos umatras si Senator Amy Marcos sa line-up na anyay hindi tugma sa kanyang mga prinsipyo dahil sa kilos ng administrasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pahayag ngayong umaga, itinanggi na rin ni Pangilinan ang umano'y pakikipag-usap sa kampo ng Administration Party. Mga babayan, parehas po sila nagtatanggihan. Tinatanggi ni Tubi Tiangco na political leader ng alyansa. Tapos si Pangilinan tinatanggi na rin. Di ba? Kaya lang, may usok. Ibig sabihin, may apoy. Di ba? Kaya walang masama kung magkatotoo yan. Para sa akin, walang masama, mga babayan. Bakit? Porkit ba, hindi naman porkit papanig ang si Kiko at saka si Pangilinan sa bagong alyansa,
sa Alyansa ng Bagong Pilipinas, hindi na matutuloy yung mga pinaglalaban ng administrasyon ni PBBM. Matutuloy yan. Ano lang naman, sa pag-uusap lang naman yan di ba? Kung susuportahan ng dalawa, ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan, ang mga plataforma ng administrasyong ito, matutuloy po yan. Sino ba naman na itong hindi naman kasing ugali ni Amy Marcos at saka si Camille Villar, itong dalawa diba? Itong dalawang ito, si Bam Aquino at saka Pangilinan, walang bahid na korupsyon yan. Di ba? Kasi kung may bahid na korupsyon yan, matagal na sana yan na nakulong. Di ba? Yung iba dyan, may mga bahid niya Diba? Kilalang kilala na may mga bahid na korupsyon. Ito pa kaya ang dalaw na to para sa akin, no? May tsansa na manalo si Bam at saka si Kiko kung papanig sila sa alyansa. Yan lang naman ay opinion ko lang naman, mga kababayan. Walang masama kung matutuloy yan. Total, siguro dahil hindi pa nila inaamin yan dahil si Camille Villar ay hindi pa umalis. Umalis ka na kaya, Camille Villar, dyan? Umalis ka na sa alyansa. Mahiya ka naman. Umalis ka na. Alam mo, kahit di ka umalis dyan, di ka mananalo na. Opinion ko lang yan. Wala, mahirap ka iboto ng mga, kahit mga taga Las Piñas, hindi ka iboboto ng mga yan. Okay pa mga babayan, kung bago lang kayo sa channel natin mga babayan, subscribe ka na po at saka i-click nyo po ang notification bell para palagi kayong update sa ating mga video, live, at saka pakilike na rin po ng video at saka pakishare po. Salamat po sa inyo lahat. See you next vlog.